Magpapalit pala tayo ng gear oil dito sa ating Honda Click ngayon mga paps. Isasabay na natin dito sa pag-change oil natin. Kasi mag-change oil din ako ngayon. Since naabot ko na yung sinet ko na kilometer para mag-change oil. And nga pala mga paps, hindi every time na nag-change oil ako is nagpapalit din ako ng gear oil. So, i-share ko na rin malamang sa malamang marami na may alam, pero sa mga sa mga bago lang gumamit ng mga motor, sa pagme-maintenance, ang pagpapalit ng gear oil mga paps is hindi tuwing mag-change oil ka. Pero kung marami ka namang pera, goods lang naman, walang problema. Pero kasi sa akin, nasasayangan naman ako, halos same lang naman. Kasi ako, once a year lang ako nagpapalit. Sa manual kasi hindi naman nakalagay na every change oil kailangan magpalit ng gear oil. So, ang ginagawa ko once a year, pero ngayon ata mga paps, inabot na ako ng 3 years. Kailangan ko na magpalit. And i-share ko nga lang din pala mga paps, makikita ninyo, may hose dito. Wag na wag niyong kakalimutan na hayaan na naka-expose ito. Ito lalabas ko na naka-expose ng ganyan, ayan naka-expose. O kaya kahit nandiyan yan, ayan o. Ito yung hose mga paps. Wag niyong hayaan naka-expose yan. Kasi mapapasukan ng tubig yan, diretso yan dito sa gearbox. Ayan dito. Di mapapasukan ng tubig yan. Ang mangyayari niyan, kakalawangin o magi-stuck yung loob. O kaya marurumihan. Kaya make sure na naka-lusot ito dyan. Ayan. Opya. Ayan. Nilusot ko mga paps. May lusutan yan. Ang purpose kasi niyan, para kapag dumadaan ka sa mabasa o kaya umuulan, is hindi pinapasukan ng tubig itong gearbox. And dito tayo maglulusen ng bolt. Gamit lang naman natin dito is 12. Pero unahin natin mag-drain ng oil. Para habang nag-drain tayo ng langis ng ating Honda Click, yes, nagpapalit na rin tayo ng gear oil. Naluwagan ko na nga pala dito mga paps. Dito sa ilalim. Dito yan makikita pa ba yan? Hindi ko na may pakita Pero malamang sa malamang alam naman ninyo na nandito sa loob yung bolt na ina-unplug natin. Nag-iisa lang naman yung bolt dito mga paps. Ayan. Ayan mga paps, dinidrink ko na yung langis. Ayan ko lang yan dyan. And then ang gagawin ko is pupunasan ko lang ito. Inayos ko yung motor. Opo, sira. Kailangan ng maintenance. Kailangan po ng maintenance. Opo. Oh, bakit ba ice cream ka? Doon ka. Habang dinidrain pala natin mga paps yung langis yan dito sa ilalim, luwagan na natin ito. Yung pinaglalagyan natin ng langis para mas mabilis mag-drain. Yan. Buksan nyo lang. Ganyan lang. Para tuloy-tuloy yung pag-drain. And then, ilusin na natin yung bolt. Mapapansin ninyo mga paps, tatlo yung nut dito. Yan. Dito, 1, 2, 3. So, ang una natin bubuksan itong gitna. Tapos, itong sa pinaka baba. Hayaan nyo lang itong nasa dulo, sa kanan. Ang purpose nito mga paps, kaya inuuna nating buksan ito sa taas. Para pag nag-drain tayo, dire-diretso yung labas ng gear oil dito sa pinakababa. Nalusin ko na yung sa taas. Dito naman sa pinakababa. Ayun. Yan. Nga pala mga paps, hindi parehas ang haba ng bolt dito mga paps. Tandaan ninyo na may tumulo na. Pero normal lang yan kasi binuksan natin. At may tumutulo na rin sa baba. Papansin ninyo mga paps, mas maigsi yung bolt dito sa gitna na tinanggal natin Huwag nyo mapagpalit yan mamaya. Tandaan nyo na yung mahaba is dito sa baba. Ito, tatanggalin ko na. Ayan. So ito yun mga paps. So 3 years. Marumi na yung gear oil. 3 years. Iba na yung kulay. Ayan mas mahaba yung bolt dito. Ayan. So hayaan mo lang yan mag-drain. Ayan. Marumi na nga talaga. 3 years kasi mga paps din napalitan. Tapos na-expose ko yung hose dito sa labas. Kaya naisipan ko na rin palitan. Na-expose ko ng mahigit 2 linggo. So ang ginagawa ko mga paps, tinatagilid ko to para mas nadidrain yung gear oil na nasa loob. Yan Opya. Didrain lang natin. Ganon din sa langis mga paps dyan sa ilalim. Kahit pa paano may tumutulo din. Nadidrain lalo.
Ito mga paps, kapag wala na masyadong tumutulo, yan, pwede na nating kabit. Huwag kalimutan na itong mahaba is nandun sa pinakababa dito. Ayan. Kamayin nyo lang muna mga paps. Tapos, syempre, lalagyan natin ng gear oil. Hindi muna natin ikakabit yung bolt dito. Pero huwag kalimutan mga paps na higpitan na ng tama ito. Higpitan na natin. Tamang higpit lang mga paps ha. Para hindi ma-loose thread. Ayan. Huwag masyado. Goods na yon. Try pa natin ng konti. Yun. Yun. Kunti lang. And then, pwede na nating lagyan, isalin dito yung gear oil dito sa gitna. Ang gamit pala natin mga paps is Honda. Nasa sa inyo kung anong gagamitin ninyong pangpalit ng gear oil. Ako kasi nakasanayan ko Honda ang ginagamit ko. Ay, ako, gunting lang. 120 ml mga paps, ilalagay lahat yan. Kasi saktong-sakto yan, 120 ml. 120 ml. Mapansin niyo kanina mga paps, pagkabukas ko ng may tumulo. Ibig sabihin, di ba may tumulo ng pagkabukas ko nito? Ibig sabihin, nalagyan ng konting tubig na napabayaan ko na expose. Kasi walang tutulo dito yan mga paps, saktong-sakto yan. Nadagdagan, may tubig. Oh, di ba walang tumutulo mga paps? Pero meron pa pala na hindi naisalin. Yan, pwede naman ganyan na yan. Hindi ko may suksok maigi, no? Basta simut-simutin nyo lang. Yan, kunti na lang naman ng mga paps. Hindi na siya maano. Hindi ko na siya tagilid. Okay lang naman. May kunti lang natira. Kunting-kunti. Ito, mayroon. Hindi ko na may sagad eh. Lagay ko na nga dito. Ayan. Yan. Para madali kong iikot yung i-adjust itong preno. Para sa akin mga paps, lagi namang ganun ang ginagawa ko. Goods na yun. Kakabit ko na to ngayon. Huwag kalimutan na, lagi may washer ito. Baka maiwan ko na binababad ninyo. Laging may washer yan. Ayan. Higpitan na natin. Tamang lang to mga paps, tamang higpit lang. Huwag yung super tamalulus thread. So, ito yung gear oil maitim na mga paps. Usually kapag 1 year, malinaw na malinaw pa rin pag 1 year 3 years. So, recommended talaga yearly ang pagpapalit. Or every 10,000 kilometer. Goods na yun. Next mga paps, yung langis naman. Ito, lumampas na ako ng 6,000 kilometer. Sobrang itim na. 800. Parang wala na rin 800 Nagbawas. May 800 ba to? Wala na yata. Subukan kong isalin mamaya. Kung para malaman ko kung nagbawas. Mag8 taon na nga pala ito. Punasan ko lang ito mga paps. Bago ko ibalik. Siyempre, kapag bago natin ikabit, ibalik, pinupunasan natin. Yan. Kamay lang muna ang ginagamit ko. And then, higpit na natin. Yan. Dito saktong higpit lang din mga paps. Para hindi malustred. Pansinin nyo maigsi yung ginagamit kong handle. Para hindi masyado malakas yung pagkakapersa. Yan. Goods na yun. Ayan mga paps. Then salin na natin. Huwag kalimutan linisan itong dipstick. Para pagkabit. Para goods na goods ulit yung pagkabit natin mga paps. Wait. Pamatang improvise embudo. Ang ginagamit ko mga paps is paborito natin gamitin pag nag-change oil tayo. May embudo ako, nakalimutan ko dun sa isang lugar. Ito lagi ang ginagamit ko. Dahon ng mangga. O diba? Meron tayong improvise. Nga pala mga paps hindi lahat ito nilalagay kasi 1 liter ito. 800 lang ang Honda Click. So, hanggang dito lang 800. Mag-iwan tayo ng 200. Meron na rin palang nabibili na 0.8 liter talaga or 0.800 milliliter. Para lahat yon salin na. So, pinipili ko 1 liter Para kapag yung may sobra, nagagamit ko yun sa kadena. Or minsan naiipon ko, sumunod na change oil, yun ang ginagamit ko. 'Di ba? 4 na change oil mo lang, yung pang 5, libre ka dahil naiiwan ng laging 200. 4 na 200 is 800. Solved na. Yan.
And then, palag na. Huwag nyo palang kalimutan i-shake mga paps, no? Kanina na-shake ko na kasi itong bote. Itong bottle ng langis. Para evenly spread yung mga molecules. Molecules pa tawag dun. 500 kalahati pa lang nasali natin. Konti pa. May 200 pa yung naiwan. Yun, kunting-kunti na lang. Goods na. Yun, I think it's okay na. 200. Yun, tapos na mga paps. Gagawin. Yan na. Takpan na. Tapos na ang change oil natin at ang pagpalit ng gear oil. So, ganun lang kasimple. Siyempre, itong tira, tatabi natin yan. Para sa susunod change oil, isali natin yung tira ulit dyan. O, diba? Hanggang sa makaapat, libre na. Ang ginagawa ko palang panghigpit dito mga paps, basahan mo na bago plies para hindi magasgas naman yung ito ay dipstick, yung cover. And then next, i-reset na lang natin yung indicator doon and then pwede na. Pakita ko sa inyo mga paps, 6,000 bago tayo nag-change oil. Ang dumi na talaga oh. Lumampas ako sa 6,000, honestly. And then maitim na talaga. Tapos parang feeling ko kunti. Ayun, makita nyo, nakalagay na dyan, oil change. Pakita ko sa inyo kung paano. Yan. Oras, set lang natin yan. Set lang natin. Set lang natin yung change oil. Tignan, makita nyo, 6,000 yan. Ayun mga paps, oh. 6,000. Lumabas sa 6,000, di ba? Set lang natin yan. Okay na. Ay, i-reset ko na. Okay, mamaya ko na i-reset mga paps. So, isukatin ko muna ito. Kung may 800 pa ba to? Ito yung mga dati kong pinagsalinan. Ito wala naman na. Wala nang laman, no? Wala na. Kaya ang gagawin ko sa aling ko, tignan ko kung sana may 800 pa. Nagbawas yata ng langis yung aking Honda Click. Itim for the first time yung ganito nangyari sa Honda Click ko. 6,000. After na. Wala na. Wala nang 600. Wala nang 800. Ito. 600 na lang. Oh. Wala na. Kulang pa 600. Oh. Ang laki na nabawas. Hindi recommended ng 6,000 mga paps. Huwag gagayahin. So, gawin kong 3,000. Grabe. Pero, hindi ko na ulitin. Nagdalawang 6,000 ako nung unang 6,000. Hindi ganun. Hindi ko na ulitin yun mga paps. So, sinare ko lang ganitong experience ko. Honda Click 2019 February. So, more than 7 years na. 2019 February. 6 years. More than 6 years na pala. Mag 7 years. So, ganito yung Honda Click natin. Okay. That's it for today. So, sana nagustuhan nyo yung ating video. Subscribe naman tayo dyan sa baba. Thank you so much and God bless.